Hello mga kamark! Kayo ba ay nakatikim na ng palaka? Kung hindi pa, samahan niyo akong magluto ng palaka with ampalaya. 10 times! Nakahiga pa nga lang ako nang marinig kong may nagbebenta ng palaka. Kaya naman, bumangon ako upang tignan. Nang makita ko, ay isang balot na nga lamang ang natitira. Pero bago ko kunin, nagtanong muna ako kung magkano. At ang sabi, 250 daw per kilo. Nakigtutak, naapay nagninamat gamit ito kak. Pero sabi ni ate, 100 na lang raw yung natira. Kaya naman, kinuha ko na. Pagkatapos kong mahugasan yung palaka, ayan naghiwa na ako ng kamatis. Buti nga may natira pa, kasi pagpagabi, wala nang nagbibenta dito sa amin. Ayan, naghiwa na rin ako ng sibuyas. Pagkatapos kong mahiwa yung sibuyas, luya naman ang sinunod ko. Isinunod ko na rin yung bawang dyan, para nakaredy na yung mga panggisa ko. Pagkatapos kong may ready yung mga panggisa, nakalimutan ko wala pa palang ampalaya. Kaya naman, tumakbo ko sa harapan. Buti na lang may tanim kami dun at mausbong pa hanggang ngayon. Dadahon-dahonin ko na nga lang sana ang pagkuha. Kaso umuulan, tinamad na ako. Tinamad pa nga, yan, dyan ka nagdahon-dahon. Lucky! Yan, ready na nga yung mga gagamitin ko kaya nagpainit na ako ng kasirola. Nung mainit na ang kasirola, naglagay na ako ng mantika. Pagkatapos, uminit na nga rin ng mantika, kaya yan, inilagay ko na rin ng luya. Minekos-mekos ko nga lang yan hanggang sa maluto ang luya. Inilagay ko na nga rin dyan yung sibuyas. Pagkatapos, mekos-mekos kunwari hanggang sa maluto yung sibuyas. 5 times! Alam nyo ba na ang palaka ay mayaman sa protina at enerhiya na makakatulong sa ating kalusugan. Pero, dapat pa rin nating lutuing mabuti ang karne nito. Para na rin mapatay ang anumang mikrobyong nasa karne at maiwasan ang pagkakaroon ng masamang epekto sa katawan. Pagkatapos kong maggisa, ayan inilagay ko na ang palaka sa kaserola. Naglagay na rin ako ng pampalasa dito, tansya-tansya muna para magkalasa ang karne. Pagkatapos niyan, nilagyan ko na rin yan ng asin, pero konti lang muna. Minekos-mekos ko na nga rin yan para medyo mawala ang lansa. Pagkatapos niyan, tinakpan ko muna ito. Tsaka nga pala, nakabawak manan. Hindi ko pa pala nagisa yung kamatis, kaya naglagay ako ng space dyan sa gilid at iginasa ko na. Nang medyo maluto na nga yung kamatis, hinalo-halo ko. Nag-ready na nga rin ako dyan, dahil pwede na itong lagyan ng tubig. Isa't kalahati nga lang pala ng malaking tasa ang nilagay kong tubig, para sakto lang. Hindi madami, hindi ko konti, sakto lang. 10 times! Pag ganito nga palang tag-ulan sa amin, marami kang mahuhuling palaka sa mga palayan. Naalala ko nga nung bata ako, nang huhuli rin kami ng palaka. Gamit namin yung kawayan, tapos bibili ka ng tamsi sa hardware para gamitin mong panali. Tapos, ang pampain din namin ay yung kuhol na nanggagaling din sa palayan. O di kaya naman magpapabula ka ng tubig. Pagkatapos hahanap ka ng lupa na may butas. Ibubuhos mo dun ngayon yung tubig. Pagkatapos may lalabas dun ng mga bulate at pwede mo nang gamiting pampain panghuli ng palaka. Tinakpan ko nga lang yan at nang makita kong luto ng mabuti yung karne, isinunod ko na ang inilagay yung ampalaya. Wag nga pala natin tong hahalu-haluin, dip-dip lang para hindi pumait yung sabaw. Pagkatapos niyan, tinakpan ko na nga hanggang sa maluto yung ampalaya. Ayan, naluto na ang ating palakawid ampalaya. Masarap ngang humigop ng sabaw nito, lalo na pag ganitong tag-ulan. At yung karne nga nito, maihahalin tulad ko sa karne lang rin ng manok. Masarap ito, pati na rin yung lutong adobo. Kaya naman, sa mga hindi pa nakakatikim dyan ng palaka, halina't tikman rin natin ang palaka. Dahil isa rin ito sa masarap na pagkain, lalo na pag nasa probinsya ka. Sige, ibati kayo pa ilang dita.